Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, kabayan ng kaliwanagan ng banal Santa Maria, mula sa mga isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, mabuting lipunan, patas ng hustisya at karapatan ng pantao. Hinggil sa issue ng selebrasyon na ipinagdiwang o selebrasyon ng International Human Rights Day na ipinagdiwang nitong December 10, 2020, itong nakaraang araw. At ang buong mundo ay nakiisa dito sa selebrasyon ito at mula doon sa mga member states nito. At partikular na ang Pilipinas ay nilokan ito ng mamamayang Pilipino na nagsaboses at nagsagawa ng mga kilos, protesta o hinaing dito sa selebrasyong ito ng International Human Rights Day at naglabas sila ng issue pangkarapatang pantao at issue ng pamamahala. Particular dito ang hinaing ng mga Pilipino ay hustisya para doon sa mga extrajudicial killing at pagpapalaya ng political prisoner, pagbasura ng anti-terror law at pag-abolish ng MTF, LCAC at iba't iba pang mga hinaing ng lipunan Pilipino. Pati na rin yung sa pandemic, sila ay naglabas din ng salubin dito. So sa pagdiriwang na ito ng Human Rights Day ay ang ating PNP naman mula doon sa pamahalaan, PNP-CIDG ay sinalubong ito ng pang-aaresto mula dito sa iba't ibang personahe o mga miyembro ng unyon di umano at mayroon pang isang mamamahayag na inaresto sila na kung saan ay nasamsaman ng mga ito daw di umano ng baril at mga pampasabog na ito ay mga loose firearms di umano according to the PNP-CIDG. Ngayon ay according to PNP ay legal ang pang-arestong ito sapagkat ito ay mayroong warrant of arrest o issue ng warrant of arrest ng korte. So may basbas yung korte rito at may basis kung kaya legal ang isinagawang pang-aaresto dito sa nasabing miyembro ng unyon at saka mamamahayag. Ngayon ay pinalagan ito ng napakaraming mga organisasyon, mga aktivista na ito ay pawang mga trump up charges o yung frame up or planting of evidence na kanilang binabatikos itong PNP-CIDG at pamahalaan dito sa pang-arestong ito regarding na rin sa in connection with the red tagging na ginagawa nila. So ang Human Rights Promotions ay may team na nakikiisa sa pagdiriwang o selebrasyon ng Human Rights Day o International Human Rights Day na isinelebrate nitong nakaraang December 10, 2020. At sa ating patuloy na pagsasaboses ng karapatang pantao sa ating Human Rights Promotions ay patuloy na umiral at mapanatili ito sa buong mundo. At bawat tao ay makapamuhay ng naayon sa karapatan o karapatang pantao. So naway patuloy na umiral ang karapatang pantaong ito kaysa tayo dito sa pagboses ng human rights at ito ay tamasahin ang lipunan ng lahat ng tao, partikular ang lipunan dito. At mapairal mula ang mga biyaya ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating kalikasan na tamasahin natin ito mula dito sa karapatang ito. So, ang bawat tao ay dapat lamang na tamasahin ang karapatang pantao sa patuloy na pamumuhay at maprotektahan ito ng mga kapamahalaan, partikular dito sa ating bansa, at bawat mga pamilya na napapractice at napoprotektahan itong karapatang pantao. Magkaisa ang lahat ng bansa at mga tao sa pagpapairal at pagpapanatili ng karapatang pantao
upang ito ay ating tamasahin at hindi samantalahin at abusuhin ng mga sakim sa pamumuhay na ang dapat nating tamasahin. So, kinakailangan magkaisa tayo rito upang yung mga mapang-abuso, sakim o nagsasamantala mula dito sa biyaya ng Diyos at iba't ibang mga karapatan ay hindi ito patuloy nilang abusuhin. Bago sa umiiral yung karapatan at patas na ating natatamasa ito. So sa tulong ng banal na Panginoon Diyos at Kristo Jesus, sa gabay ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria ay maliwanagan at mapagkaisa ng lubos ang bawat mga bansa at mga tao sa pagpapairal ng human rights at ating isabuhay ito mula sa pagpapairal ng United Nations at mga commitment noong bawat mga bansa. At patuloy itong pag-ibayuhin upang ang karapatan ay maisabuhay ng mabuti. Ang bawat pamalaan, anumang politika, ito ay makapamamahala ng patas kung papairalin at ipapatupad ang human rights. Maging patas na hustisya ay mapapairal ng patas mula dito sa karapatang pantao. Yung equal justice mula dito sa human rights, mapapairal yan kung ito ay papairalin ng bawat mga kapamalaan at ang bawat mga lipunan. So, yun ang dapat na mangyari. So, particular sa issue ng bansa ay sa nangyaring kabilat-kanan na pang-aresto ng PNP, CIDG sa mga miyembro ng Union at itong mamamahayag na nare-red tag ay pawang nababahala na naman ang lipunang Pilipino o mamamayang Pilipino sa hakbangin ng pamahalaan na ito na tinuumpa ng Human Rights Day. Na sa ganitong estilong red tagging at pang-aresto at ang pinakamabigat dito ay yung mga EGK. So masyadong nakakabahala na naman ito na ayon doon sa ating mga ibang mga kababayan, lalo na doon sa mga nakapaglalabas ng hinaing, mga aktivista, mga grupo, ay nakakabahala ito. Mga hakbangin ito ng ating pamahalaan. So ang mapanupil, yung mapanupil at marahas at abusong hakbang gamit yung anti-terror law ng ating pamahalaan ay aasahan na ng lipunang Pilipino ayon sa mga nakilahok doon sa rally ng International Human Rights Day. Naasahan na natin yan. Dito sa pamahalaan sa mga sumusunod na araw, nagimitin ito na mapang-abuso laban sa mga Pilipino na hakbangin ng ating pamahalaan according to them. So nananawagan sila na magkaisa tayo at matutulan yung mga ganitong klase ng mga mapang-abusong hakbangin ng ating pamahalaan, kagaya ng red tagging, mga planting of evidence ng mga pang-aaresto, lalong-lalo na doon sa mga nakapag sasaboses, naghihinaing na anumang kamalian ng pamahalaan at babalikan nila ito sa pamamagitan ng pang-aabuso gamit yung anti-terror law, sila ay ire-red tag, tataniman ng mga ebidensya para maikulong, pasilensyo, at o kaya EGK. So sa ganung pamamaraan ay yung mga naglalabas ng hinaing doon sa pamahalaan, so man-neutralize nila sa pamamagitan ng ganung klase ng mga hakbangin na maruruming hakbang ng pamahalaan. So kaya kung magkakaisa, matututulan yun at mapapairal yung mabuti sa demokrasyang ito. Makapamumuhay tayo ng mabuti, lalo na sa pagpapaigting ng karapatang pantao. So, ang human rights promotions ay nananalig na maliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos at Kristo Jesus at Mother Mary, ang ating pamahalaan, na magpairal ng patas na hustisya at karapatang pantao at makatotohanan at mabuting pamamahala sa pagharap sa insurgency, even to the peace and order nga, sa pangkalahatan, insurgency and common crimes. So ay maging patas dito at suportahan itong peace table o yung peace talks upang dito resolbahin yung internal conflict, yung pagsupil doon sa o pagresolba ng sinasabing terorismo sa bansa o rebellion sa bansa, insurgency. So, sa pamamagitan ng peace talk, dito resolbahin ito ng mapayapa. So, maliwanagin yung pamahalaan, maliwanagin yung lipunan ng Pilipino, suportahan yung peace process. Sapagkat sa pamamagitan nito, mapayapa mariresolba ito at mapapairal yung tunay na kapayapaan sa peace talks. At yung nagiging resulta
noong digmaan na mapang-abusong hakbangin at na nagbibigay ng takot at agam-agam sa mga mamayan at yung mga pang-aabuso, pananambaya, ito ay maiiwasan kung magkakaroon tayo ng peace process at maiiwasan yung mga labanan. So ngayon, yung mga red tagging na yan, yung mga buhay ay mapoprotektahan kung sa gayon na ang mga tao ay kung masusuportahan natin yung peace process. So walang magbabakbakan dyan at hindi magkakaroon ng ganung klase ng pagsupil ng mga red tagging, EGK, or iba't ibang mga karahasan pang-abuso. So ngayon, magkakaroon ng pag-usap at re-resolve ito na maayos. So ganun kaganda at kaayos yung peace process kung susuportahan ng lahat yan. So maliwanagan yung pamahalaan, maging yung kabila, huwag matigas yung puso o maging gabakan na pagpatuloy yung labanan. At doon sa pamamagitan ng labanan, pagpipilitan nila sa kanilang sarili kung sinong dapat mamahala. Ang apektado, yung mamamayang Pilipino. So ngayon, kung sa peace process re-resolve yun, so lahat panalo dyan. Hindi, yung magkabilang panig, hindi sila magpapatayan, wala madadamay na sibilyan, so patuloy yung pag-usad ng bansa sa ganung pamamaraan at hindi puro ang hakbangin ay labanan na nakakaantala doon sa pag-unlad kung patuloy na hindi marunong makipag-usap yung ating pamahalaan. Sapagkat kaya nga nagrebelde, sapagkat yung ating lipunan ay merong equality at napakabagal ng pag-usad sapagkat iilan lamang yung nakikinabang dito. Na sa tingin natin ay umuunlad, hindi naman. Iilan lang yung nakikinabang. Hindi lahat ng lipunan Pilipino. Kaya andun sila, nagre-rebelde. So ngayon, muli, maliwanagan ni Mother Mary o ang kaliwanagan ni Mother Mary ay walang humpay na magliwanag sa pamahalaan at lipunan Pilipino at magabayan tayo sa mabuting pamumuhay at kaligtasang espiritual. So maliwanagan ang bansa mula sa pamahalaan na suportahan ng peace talks at resolbahin ang digmaan ng mapayapa at isalba ang buhay dito na mapapariwara sa patuloy na digmaan. Gayon din ay ating dalangin at naway dinggin na gabayan ng kaliwanagan ang bansa sa pagbabago ng ating sistema o nitong pamamahala sa pagpapairal noong pambansang demokrasya na kung saan sana na dito ay umiral ng lubos yung karapatang pantao at patas na hustisya. So dito sa pambansang demokrasya, kung ito ang magiging sistema, iiral ng gusto ang karapatang pantao at patas na hustisya at iba't ibang mahuhusay na pamamalakad kung ito yung gagawin nating sistema. So sana suportahan, sana ito ay pagliwanagan ng Diyos at ang lipunan Pilipino mamulat na ito ang ating gawing sistema. Mula doon sa pagpapairal ng patas na hustisya at karapatang pantao na ating na hindi lubos na ipinapatupad mula pa nang maging demokrasya ang bansang ito. Nang maging miyembro pa tayo ng United States, 1940s pa yan. Hanggang ngayon, hindi napapatupad ng gusto at lubos yung karapatang pantao. Bakit? So, yun ang tanong. So, ngayon, dito sa sistemang ito, napakarami ng mga administrasyon at mga politika ang nagsasagawa ng mga pulisiya sa demokrasyang ito, pero hindi napapatupad ng lubos yung karapatang pantao at yung patas na hustisya. So, naway dito sa pambansang demokrasya, yung patas na hustisya at karapatang pantao, may patupad ng gusto yan. Gabayan ng Diyos yan, maliwanagan. Ang lipunan ng mamulat diyan. At suportahan ang peace process upang sa gayon doon ay isa pang bagay yan upang ma-resolve yung digmaan sa bansa na pinagre-rebelde nila yung nagiging inequality sa bansang ito. Kagaya na sa human rights na lamang na hindi naman na ipapatupad ng lubos. So, yun lamang at muli sana ay nakapagsaboses naman ang human rights promotions hinggil sa karapatang pantao, particular dito sa issue ito ngayon ng selebrasyon ng karapatang pantao. Magandang hapon sa inyo lahat at kandasyon.